Hello. So sa video tutorial na to is about standard operation when it comes to gadget and general store. So I will give you this link para masunod nyo yung step by step and final quality check before i-activate yung product. So sa step 1, product preparation, you know what to do. To check nyo yung mga products sa daily listing tracker. Before it was 5, so I will change this to 10. Um, Tapos, pag na-import nyo na yung product, of course, make sure nakalagay siya sa draft. And bago natin ma-run sa AI, we have to check them one by one. So, dapat may two variants na available. So, which is yung color and size. And if not, kung wala or may missing size, ang available lang sa competitor is color, maglalagay tayo ng temporary size. So, kahit isa lang, okay na yun, mararan na siya sa AI. And vice versa, kung size lang ang available, dadagdagan natin ng temporary color variant. So, kahit random na color. So, sa step 2, pag na-generate na siya ng AI, of course, kailangan nating i-check kung tama ba yung title. And again, it's not 100% na tama yung may generate ni AI. So, that's why we're here para matama yung mga corrections or need natin gawin sa product title. And kung hindi man siya accurate or mali yung na-prompt, I mean, na-generate ni AI, pupunta tayo sa ChatGPT, magke-create tayo ng prompt. So, ito, pwede nyo na lang kopyahin. And make sure under 70 characters and if possible, lalagay nyo yung mga features ng product. So, after natin sa product title, we will proceed in checking product description. So, as from AI, naka-format na siya. Again, hindi rin siya accurate, 100% accurate. So, technically, ang mga gadget, home decor is most likely manual listing. So, what we have to do, dadagdag natin yung mga GIFs or GIF galing sa competitor reference. Tapos, kung may mga watermarks, this is a standard way of listing products. So, mafa-fashion man or home decor gadget, kailangan natin tanggalin yung mga logos, watermarks, and alam niyo na paano gumamit sa Canva. So, kailangan nating burahin yun. So, from competitors reference, kokopyahin natin yung nandun sa competitor. So, paano? I-rephrase, kokopyahin mo yung product description na meron sa competitor. I'll show you paano sa ChatGPT and the difference niya pagdating sa product description. So, here's the example for product description. So, ito yung makikita nyo pag na-generate na siya ng AI. So, as you can see, kung kayo yung customer, hindi siya well-detailed. Although, nandun yung mga small details, but hindi siya ganun ka mabenta kung ganito yung outcome ng AI. So, as part of lister, so magiging manual siya. So what we have to do is open the ChatGPT and kokopyahin mo yung mga product description niya. And once you copy it and paste on ChatGPT, although mahaba, so manghihingi ka ngayon ng product description based dito sa competitors. So, dito sa manual listing, ito yung prompt na ilalagay mo, syempre. And then, sa dulo is yung product description galing sa competitor. So, from here, ito yung halimbawa niya kung hindi siya na manual listing. May mga details dyan na hindi related sa product. So, ito yung outcome niya kapag na-generate na siya. So, ang gustong mangyari ng client natin is, nandito yung detail.
hindi siya exactly 100% na parang copy-paste based dito sa competitor. So technically, i-rephrase siya or ipa-paraphrase based dito sa competitor. So, as mentioned, kokopyahin mo yung GIF, yung images na meron para madali siya maka-attract sa sa customers. So, nandito yung mga details niya compared dito sa na-generate lang ni AI. So, hindi siya advisable. So, it takes time and I understand, but we will take consider if it takes time. And also, question if walang mga other details yung competitors. So, pwede nyong i-check dito sa details. May mga other ways naman para paano malaman yung details ng product. Kahit mapa AliExpress pa yan or 1688, any competitors. So, lagi silang nagbibigay ng details kung anong size, anong kulay, and kung ano yung package na included. So, pwede mo itong i-copy paste din, and then rephrase ka ng product description para sa Shopify mo. So, step 4, base or selling price. Hindi siya katulad sa fashion. So, please keep an eye sa mga ganitong pagdating sa mga gadget or home decor. May mga tendencies, 75% meron kayong may encounter na ganito. So, pagdating sa daily listing, makikita nyo yung mga ganito. Um, Hindi siya 100% na laging 34.95 yung magiging presyo niya. So, check nyo po muna yung other variants kung may mga ganito. So, as you can see, magkakaiba yung presyo niya. So, if hindi sigurado sa pricing, again, you can consult. Itatag nyo kami ni Mick para tama yung magiging pricing natin. So, pag okay na yung selling price or compare price kung meron, if ever na may mga tick or naka-check mark dito, um, i-assign naman natin siya sa sales channel. So, bago natin i-assign sa sales channel, again, pupunta tayo sa product title, which is yung sa step 2, sa description on step 3, sa images, kasama siya dito sa step 2 and step 3. So, sa variance, yung mga temporary na nilagay natin, kailangan nating i-remove yon. And sa pricing, hindi dapat kalimutan. And lastly, will be the sales channel. If you'll see here, wala yung tags. So, meron akong other video tutorial on how to identify the tags na kailangang i-remove or we will leave it as it is. So, bago natin i-publish or ilagay sa active yung product, yung title, again, i-check natin kung descriptive man siya or related or accurate dun sa product. And yung description na match siya dun sa product image. So, um, good way na to para from ChatGPT since i-rephrase lang natin siya from competitor. But of course, since ipapa-rephrase natin, so may mga tendencies na makakopya pa rin yung competitor brand name. So masasama siya dun sa product description. So kailangan nating alisin yun. And sa pricing, susundin natin kung ano yung nasa mga notes or probably later mapupunta na siya sa database. So kailangan nating ilagay yun. And also the variants, so kung may mga temporary or na-label na siya based dun sa product, good to go na siya. So, i-active na natin yung product. So, if you have any questions, let me know. Again, this is more likely a manual listing. So, it takes time and it's very understandable. Thank you.